Lahat tayo ay nangangarap na makaahon sa kahirapan. Pero paano kung ang tirahan ninyo ay nasa tuktok ng bundok at kailangan mong tumawid ng 11 ilog bago makarating sa paaralan? Mag-aaral ka pa rin ba? Ano ang kaya mong isakripisyo pagdating sa pag-aaral? Kaya mo bang unahin ang edukasyon o isang tabi ang kagustuhang makapag-aral at unahing tulungan ang magulang para lamang matugunan ang kahirapan? Para maintindihan nyo kung bakit kami nakatira sa bundok, ay hayaan ninyong isalaysay ko sa inyo ang buong pangyayari. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga magiliw na tagapakinig. Ako si Hermano, o mas kilala sa tawag na Herman. Nakatira ako at ang aking pamilya sa bundok ng Oriental Mindoro. Hindi ko masasabing kabilang ako sa tribong Mangyan. Ayon sa nanay ko na si Estelita at sa tatay ko na si Manto, ay dati kaming naninirahan sa Patag. Pero dahil sa kahirapan ay mas pinili ng magulang ni nanay na manirahan na lamang sa bundok. Samantalang sa kaso naman ni tatay, ay napagbintangan ng aking lolo na si Ungi, na isa umanong aswang. At sa kagustuhan na maligtas sa kalupitan ng mga tao ang noon ay buntis na si Lola Yola, ay mas pinili nilang lumipat na lamang sa bundok. Nang mga panahon na yon ay nasa proseso pa lamang si Lolo Ungi ng pagiging albularyo. Ayaw niya sanang tanggapin gawa ng gusto niyang mamuhay ng normal kasama ang kanyang pamilya. At dahil sa pagtanggi niya na maging isang albularyo, kaya dumaan siya sa pagiging baliw. Halos hindi na niya makilala ang kanyang sarili. Umaalis siya at pumupunta sa kung saan-saan. Nakakarating siya maging sa mga lugar na hindi naman siya pamilyar. At ang matindi niyang pinagdaanan ay nang mapagkamalan siyang isang aswang. Ayon sa kanya, may tinataboy siyang aso umano na nasa ilalim ng bahay kung saan may kasalukuyang nanganganak. Pero sa kakataboy niya ng aso, nakagawa siya ng ingay. Bumaba ang padre di pamilya ng tahanan at siya ang napagkamala na aswang dahil sa kanyang itsura na animoy taong graso noon. Hinabol siya ng itak at nagtawag pa ito ng mga kasama. Mabuti na lamang at may kabilisan siya sa pagtakbo kaya nagawa niyang makalayo sa lugar at hindi na siya naabol pa ng mga tao. Mabuti na lamang at may kabilisan siya sa pagtakbo kaya nagawa niyang makalayo sa lugar at hindi na siya nahabol pa ng mga yon. Nagpasalamat na lamang siya na hindi alam ng mga taong ito kung saan siya nakatira. Pero isang araw nun, habang nasa palengke ay may mga tao na hindi naman taga sa kanila ang may hinahanap. Pangatlo siya sa pinagtanungan ng mga ito. Kung nakakita ba siya ng tao sa lugar? Isinalarawan ng mga tao ang kanilang hinahanap. At nang nakita ni Lola ang nakatagong baril sa jacket ng isa sa mga ito, nahintakutan siya. Lalo na at napagtanto niya na si Lolo Ungi ang hinahanap ng mga ito. Sinabi niyang hindi niya kilala ang tao na hinahanap ng mga ito. Itinuro niya sa mga tao na magtanong-tanong sa loob ng palengke. Nang makapasok na ang mga tao sa palengke, dali-dali na siyang umuwi nun. Mabuti na lamang at hindi mahilig si Lolo Ungi na pumunta sa palengke kaya sigurado si Lola na walang basta-bastang nakakakilala kay Lolo sa mga tao sa palengke. Habang naglalakad pa uwi si Lola, panay ang dasal niya na sana'y nakauwi na sa bahay si Lolo. Ganoon na lamang ang tuwa niya ng pagdating niya sa bahay. Naroroon na ito. Nagkataon na wala itong sumpong kaya nakausap siya ni Lola ng maayos at sinabi niya kay Lolo na may naghahanap sa kanya mga lalaki na may baril. Tinanong din siya ni Lola kung ano ba ang ginawa niya. At doon na ikinuwento ni Lolo Ungi kay Lola ang mga nangyari. Kaagad niyang pinag-impake ang kanya mag-ina. At noong ding araw na yon ay nilikas nila ang lugar. Naglakad sila ng napakalayo hanggang sa inabot na sila ng gabi sa daan.
Pansamantala silang huminto pagkatapos nilang tawirin ang ika-6 na ilog noon na naghihiwalay sa bawat burol na kanilang dinadaanan. Maliban sa malalim ng gabi ay nagsisiiyakan ng kanilang mga anak sa sobrang pagod at gutom. Kaya ang ginagawa ni Lolo ay nagtayo siya ng animoy kubo na nakalapat sa lupa. At doon ay pinagpahinga ang kanyang mga anak at asawa. Siya naman ay gumawa ng siga para makapagluto ng bigas nilang dala at makapag-ihaw ng tuyo bilang pantawid sa kanilang gutom. Ayon kay Lola, habang kumakain ay kinumbinsi niya si Lolo Ungi na kapag nakahanap na sila ng lugar na kanilang mapagtatayuan ng kanilang tahanan, kupkupin na niya ang pagiging albularyo. Nang sa ganon, hindi na mangyaring muli sa kanilang pamilya ang kanilang nararanasan sa ngayon. Yan na rin ang naiisip ko, Neng. Pagkatapos kong maranasan na mapagbintang ang aswang, doon ko napagtanto na kailangan ko na talagang harapin ang kapalarang nakatalaga sa akin. Kaso lang, nagkaroon na ng problema kaya ito tayo ngayon. Pati kayo nagdurusa. Kaya humihingi ako ng tawad sa iyo at sa mga anak natin. Wika ni Lolo. Tinapik na lamang siya ni Lola Yola sa balikat at nagpatuloy na sila sa pagkain. Habang nakaharap sa siga na ginawa ni Lolo, dahil sa pagod ay kaagad nakatulog sila tatay at ang kanyang mga kapatid. Nang matapos nilang malamnan ang kanilang kumakalam na sikmura noon. Habang si Lolo naman ay patuloy silang binabantayan. Nagpahinga na lamang siya nang makita niyang malapit na magumaga. Dahil sa pagod sa paglalakad ay medyo mataas ng araw na magising ang mag-anak. Bago pa man nagpatuloy sa paglalakad patungo sa direksyon na tinutukoy ni Lolo noon, ay kumain na muna sila ng almusal. Habang kumakain, nagluto sila ng nilagang saging at kamote na siyang babaunin nila sa kanilang paglalakad. Nang sa ganon ay hindi sila masyadong gutumin. Kumuha na rin sila ng 2 galon ng tubig sa maliit na bukal na kanilang nakita para may mainom sila kapag abutin sila ng uhaw. 5 ilog pang kanilang itinawid at doon na napagpasya ni Lolo Ungi na huminto na sa paglalakad noon. Halos magtatakip silim na nang marating nila ang bahaging yun ng bundok. May nakita silang nag-iisang bahay sa lugar. At dahil sa may alam naman si Lolo Ungi para malaman kung mabuting tao bang nakatira sa bahaging yun ng lugar na ito, napag-alaman niyang kagaya din nilang pamilya na nakatira. At para may masilungan sa gabing yon, lalo na't nagbabadya ng ulan, nilakasan na nila ang loob na kumatok sa bahay na yun para humingi ng tulong. Doon na lumabas ang padre di pamilya ng tahanan sa bahay na ito. Kaagad na nagpakilala si Lolo Ungi sa Ginoo at nagpakilala din naman ito sa kanya sa pangalang Efren. Tinawag din ito ang kanyang asawa at pinakilala ito sa pangalang Dina. Tinanggap ng pamilya ni Efren ang pamilya ni Lolo na doon na muna magpalipas ng gabi sa kanilang bahay. Naawa ang mga ito sa kalagayan ng 4 na bata at kabilang na doon si Tatay Manto. Ang hapunan lamang noon na mag-asawa na may 2 anak ay nilagang saging lang. Dahil doon ay binigay ni Lolo Ungi sa kanila ang kahati sa baon nilang kalahating sako ng bigas na siyang ikinatuwa naman ng mag-anak noon. Dali-daling nagsaing ang ginang at binigyan naman sila ni Lola Yola ng tuyo na kanilang baon. Inihaw niya yon at pinagsaluhan sa hapunan. Habang nag-aapunan ng 2 pamilya, isinalaysay ni Lolo Ungi ang buong pangyayari na naging dahilan kung bakit nila nilisan ang kapatagan. Doon ay isinalaysay ni Mang Efren ang dahilan kung bakit din sila lumipat noon sa bundok. At dahil ng mga panahon na ito ay wala pa namang umaakon na mga lupain, kaya napagpasya ni Lolo Ungi na magtayo ng bahay, hindi kalayuan sa bahay nila Mang Efren. Tinulungan siya ni Mang Efren mula sa pagputol ng kahoy na gagamitin ng Lolo Ungi sa pagtatayo ng kanilang magiging tahanan nun. Habang abala sa pagpuputol ng mga kahoy, nag-aaral si Lolo Ungi ng mga orasyon at pag-aaral sa lihim na karunungan. Dahil sa abala ang isip at ang mga kamay sa trabaho, ay hindi niya namamalayan na marami na pala siyang naputol ng mga kahoy.
Napagtanto na lamang ni Lolo Ungi na tila ba hindi siya napapagod sa kanyang ginagawa. Habang si Mang Efren naman ay ang tagahakot ng kanyang mga naipon. Hanggang sa ayon, nakabuo na sila ng mga kahoy na gagamitin sa haligi ng bahay sa bubungan at sa gagawin nilang bayawan ng sahig ng bahay na kanilang gagawin at maging ang suhay ng kanilang bayawan. Sa maikling panahon ay nagawa nilang maitayo ang bahay na tinitira nila Lolo Ungi. Sobrang saya ni Lola nang makalipat na sila ng tirahan nun. Napagkasunduan ng dalawang padre di pamilya na magtutulungan sila sa pagbungkal ng padahilig na bahagi ng bundok para tamnan nila ng palay na kung tawagin ay kamuros. Habang ang dalawang ginang naman ay nagkasundo na gagawa sila ng kanilang gulayan. Maganda ang kamay ni Lola Yola sa pagtatanim. Lahat ng mga tinanim niya ay siguradong nabubuhay at maganda ang tubo at sadyang malulusog nun. Hanggang sa lumaki na ang noon ay 4 na taong gulang na si tatay at pinanganak na rin si Nanay Estela noon. Naging katulong ni Lolo Ungi si tatay sa paghahanap buhay kahit sa batang edad pa lamang ito. Dahil sa pagtutulungan ng dalawang pamilya, kaya hindi ganun kalubha ang kahirapan ng kanilang tinamasa. Nagkaroon sila ng taniman ng iba't ibang gulay. May tanim silang palay kung saan sila lang ang kumukuha ng bigas, mga mais at iba pang gulay na siyang dinadala nila sa patag at binibenta. Hanggang sa nakahuli itong si Lolo Ungi ng biik. Inalagaan ito ni Lola Yola. Ang buong akala niya ay hindi talaga ito lumalaki pero nang makita niya ang kanyang nahuli na maganda at malaki naman pala, ay naisipan niyang hanapan yun ng kapares. Doon na nagsimula ang pag-aalaga ni Lolo Ungi ng mga baboy damo na siyang naging dagdag pang kabuhayan ng mag-anak. Paminsan-minsan ay nagkakasakit sila pero kaagad naman itong naaagapan gawa ng naging biyasa na si Lolo Ungi sa panggagamot. Kaya naging maayos ang kanilang pamumuhay hanggang sa naging dalaga at binata na sina tatay at nanay. Naging magkasundo ang dalawa at naging mag-asawa. Samantalang ang mga kapatid naman ni tatay ay mas piniling bumaba na lamang ng bundok para makapag-aral noon. At ang panganay niyang kapatid ay nakapag-asawan ng tagapatag. Tanging si tatay na lamang ang naiwan sa poder ng kanyang magulang. Pero nang mag-asawa na sila nanay ay nagpatayo na sila ng sarili nilang bahay kung saan pinagtulungan nila Lolo Ungi at Lolo Efren na gawin. Noong pinagbubuntis na ako ni Nanay Estela, doon na sila unang nagkaroon ng kinaharap na suliranin. Ayon kay tatay ay umuwi sa lugar namin ang kuya niya na si Tio Gaboy. May kasama itong babae na si Imelda. Pinakilala niya sa kanila na kasintahan niya yon. Wala si Lolo Ungi nang dumating sila. Nasa kaingin ito kasama si tatay at Lolo Efren. Habang buong galak namang tinanggap ni Lola Yola sina Tio Gaboy at ang kanyang nobya sa bahay nila. Si nanay naman ay kasalukuyang nasa bahay lamang. Abala ito sa pagluluto ng hapunan nila ni tatay. Ang bahay nila ay nasa bakuran lamang ng bahay nila Lolo Ungi. At mula dito ay maririnig pa ang usapan sa kabilang bahay. Ganun siya kadikit kaya naririnig ni nanay nang hanapin ni Tio Gaboy si tatay. Si Manto na ay nasaan? Totoo bang si Estela ang kanyang asawa? Tanong ni Tio Gabo kay Lola Yola. Oo, at nagdadalang tao na. Si Manto talaga, hindi man lang bumaba sa patag at maghanap ng babae na mas may pagmamalaki niya. Wika ni Tio Gaboy. Bakit? Anong masama kung si Estela ang naging asawa ng kapatid mo? Mas mabuting babae yan kesa naman sa babae na napulot mo lang sa kung saan. Medyo malakas ang boses na sagot dito ni Lola. Dahil sa sagot ni Lola ay tumahimik na lamang si Tio. Mag-alas 5:30 na ng hapon. Isasarado na sana ni nanay ang bintana sa kanilang sala. Nakaharap ang bintana na ito sa silid kung saan natutulog si tatay at Tio Gaboy noon. Doon ay nakita niya ang isang babae na nasa bintana na nakatutok ang paningin sa kanilang bahay. Natakot umano si nanay sa uri ng tingin ng babae sa kanya.
nanlilisik ang mga mata nito na nakaluwanon, na para bang handa siyang lusubin. Dahil sa nakita ni nanay na pagtingin sa kanya ng babae, dali-dali niyang isinarado ang bintana at ilang sandali pa ay narinig na ni nanay ang boses ni tatay at lolo Ungi na paparating. Nung araw na yun ay hindi nagawa ni nanay na magsiga sa bakuran na araw-araw niyang ginagawa. Hanggang sa nakapasok na si tatay sa bahay, ganun na rin si lolo na nakauwi na sa kanila. Ilang sandali pang lumipas ay pumunta si lolo Ungi sa bahay. May dala ang pangsoob nun, palaspas at insenso. May dala din siyang kamangyan. Kaagad na pumunta si lolo Ungi sa kusina. Siya na mismo ang nagpaningas ng apoy. Sinoob niya si nanay na siyang pinagtataka ni tatay kung ano ang nangyari. Patuloy lamang si lolo Ungi sa pagdadasal at pagsusoob kay nanay nun. Habang nag-uurasyon si lolo, nanonood lamang si tatay. Pagkatapos ng pagsoob ni lolo, ay doon na niya sinabi kay tatay at nanay na may nakapasok umano na demonyo sa bahay. Hindi naman maintindihan ni tatay kung ano ang sinasabi ni lolo. Yung kuya Gaboy mo, umuwi sa bahay. Kasama niya ang nobya niya. Maganda sana pero aswang. Nagulat naman si tatay nang narinig niya ang sinabi ni lolo Ungi nun. Hindi na nagtagal pa si lolo sa bahay. Kagad na itong umuwi sa bahay nila. Dahil ayon sa kanya ay hindi na maganda ang nangyayari sa bahay nila noon. Si tatay naman ay gusto sanang pumunta sa bahay nila para malaman kung ano ang nangyari pero hindi na siya pinayagan ni Nanay Estela na lumabas pa. Ilang sandali pa, narinig na lamang nila tatay ang sigaw ng isang nilalang. Parang sigaw yun ng isang ibon na may matinis na paghuni. Hindi alam ni tatay kung saan ito nanggaling pero kung tunog lamang ang kanyang pagbabasihan, sigurado siyang sa bahay nila lolo Ungi yun ang gagaling. Naririnig din ni tatay ang mga pag-usal ng orasyon ni lolo. Mga uri ng orasyon na sa tagal ng paninirahan nila sa lugar na yon, ay doon niya lamang narinig na umusal ng ganun kauri. Maya-maya pa, ay isang hayop na tila ba nasasaktan ng narinig nila tatay. Magkahalong iyaw ng aso at baboy ang naririnig nila nanay at tatay noon. Nasa 4 na beses ang pagsigaw na ito. At walang ano-ano ay ang bigla ang pagtahimik lang lugar. Ang kasunod na narinig nila tatay ay ang galit na boses ni lolo Ungi. Pinapagalitan niya si Tio Gaboy. Narinig pa ni tatay na sinabihan ni lolo si Tio Gaboy ng, masaya sana kami na nakauwi ka dito sa lugar natin. Pero bakit naman nagdala ka ng halimaw? Hindi naman naringgan ng pagsagot si Tio. Ilang sandali pa, narinig na lamang nila tatay ang pagbubukas at pagsara ng pintuan. Ayon pa kay tatay, hinintay niya ang pagbabalik ni lolo Ungi pero inabot pa ito ng mahigit 3 oras bago nakabalik sa bahay nila. Halos mag-umaga na yon, kaya ang nangyari ay hindi na nahintay ni tatay ang pag-uwi ni lolo. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Umaga na nang magising. Si Tio Gaboy naman ay kasalukuyang nasa bakuran ni lola, habang si lolo naman ay nililinisan ng kanyang buntot pagi. Bumaba si tatay sa bahay at lumapit kay Tio Gaboy at lolo. Nakayuko lang naman si Tio Gaboy na umarap sa kanya. Tila ba humihingi ito ng paumanhin sa nangyari kagabi. Tinapik na lamang ni tatay ang balikat nito. Tinanong din siya ni tatay kung ano na ang plano niya at kung nasaan na ang babae. Sinabi naman ni lolo na dinispatcha na niya ang aswang na yon. Ganun pa man ay binalot niya yun ng sabulag. Ayon pa kay lolo Ungi, walang makakakita ng bangkay na inilibing niya.
Inorasyonan niya ito para hindi maamoy ang nabubulok na katawan ng babaeng yon. Tinanong na rin nila si Tio Gaboy kung ano ang plano nitong mangyari sa kanyang buhay. Sinabi naman ni Tio na gusto niyang bumalik sa syudad. Gusto niyang doon pa rin bumuo ng pamilya. Pero sa susunod na pagkakataon ay sisiguraduhin niyang hindi na aswang ang kanyang mapipili. Tumango na lamang si Lolo Ongi sa sinabi nito. Paano naman yung pamilya ng babaeng yun, Tay? Hindi ka ba mapapahamak sa pangyayari na yon? Tanong ni Tatay kay Lolo. Sumagot naman si Lolo nang malaman man nila na hindi na umuwi ang kanilang kapamilya. Ganun pa man ay mahihirapan ang pamilya ng babae na matuntun kung saan na disgrasya ang kanilang anak. Maliban sa binalot ni Tatay ng sabulag ang nilalang, ay tinanggal niya rin ang lahat ng bakas ng babae sa lugar. Nakapunta ka na ba sa lugar ng babae na yun, Gaboy? O may nakilala ka ba kahit isa man lang sa pamilya ng babae? Tanong ni Lolo Ongi nun. Sumagot naman si Tio Gaboy na wala siyang nakilala kahit isa. Sinagot naman ni Lolo Ongi na mas mainam nang walang nakakakilala sa kanya. Nang sa ganon ay malayo siya sa kapahamakan. Bago bumalik si Tio Gaboy sa patag, nagritual muna si Lolo Ongi bilang proteksyon kay Tio at binigyan ng pulseras na siyang magkukonekta sa kanilang dalawa. Nang sa ganon ay malaman niya kung nasa panganib ba ito. Sinabihan niya rin si Tio Gaboy na sikapin nitong umuwi sa lugar nila tuwing 6 na buwan. Nang sa ganon ay maulit niyang ritual at mananatiling buhay ang mga orasyon na ginawa niya sa pulseras na ito. Tumango naman si Tio sa mga bili ni Lolo. Muling bumalik si Tio Gaboy sa bayan pagkatapos ng 3 araw noon. Habang si Tatay naman, napapailing na lamang sa isipin ng aswang ay nanggaling sa bayan at hindi sa bundok. Tila ba isang pagkakamali ang iniisip ng mga ito na karamihan sa mga nakatira sa bundok, mga aswang. Naging maayos naman ang pangyari sa aming lugar. Hanggang sa dumating ang araw na ipapanganak na ako ni Nanay. Ayon kay Lolo Ongi, nung gabi na pinapanganak ako ni Nanay, nanatili lamang siya sa ilalim ng aming bahay. Hindi siya naglagay ng kung anong pangontra sa paligid nun. Kabisado na niya ang lugar. Madali niyang malalaman kung may ibang nilalang ang nasa paligid. 11:00 ng gabi nang sumakit na ng todo ang tiyan ni Mama. Kasabay dito ay ang pagkarinig ni Lolo Ongi ng mga huni na mahina pero nakakapanindig balahibo. Napagtanto niyang ang huni na kanyang naririnig noon ay huni ng isang nilalang. At kung hindi siya nagkamali, ay huni ito ng aswang. Ilang sandali pa, umaba na rin si Tatay dahil sa nakarinig din siya ng hindi ordinaryong huni noon. Naiwan ang mga kababaihan sa taas ng bahay. Sila ang umaalalay kay Nanay hanggang sa maipanganak na ako. Ay naman kay Tatay nang makababa na siya sa hagdan papunta kay Lolo Ongi. May nakita siyang hayop. May puno ng langka sa gilid ng bahay namin kung saan natabunan ng mayabong na sanga nito ang gilid na bahagi ng bahay. Kung saan nilagay ni Tatay ang kanyang patibong sa nilalang. Nilagyan yun ni Lolo ng buhay na biik na baboy ramo na kanilang alaga. Hinanda ni Tatay ang kanyang sarili, habang si Lolo Ongi naman ay nasa loob pa rin ng silong. Kung sakaling hindi kumagat ang nilalang sa kanilang pain, siya umano ang haharap sa nilalang na yon. Umusal ng orasyon si Lolo, pangbulag sa nilalang para maproteksyonan ang bahay at ang mga nasa loob nito. Ilang sandali pang nakalipas, tila ba natigilan si Tatay Manto sa kanyang nakita. Isang malaking baboy ang paparating. Pero ang tunog nito ay animoy huni ng kambing na may hinahabol. Kung sa baboy ramo, 2 pangil lamang ang nakalabas noon. Ang sanilalang na nakikita ni Tatay
4 ang pangil nito. Nakalabas sa magkabilang gilid ng bunganga niya. Mabilis itong tumatakbo papunta sa kung saan naroroon ang kanilang patibong. Dali-dali nitong sinugod ang biik na nasa loob ng patibong na yon. At kasabay ng pagsugod niya sa biig ay ang pagsarado ng lambat. Nagwala ang nilalang sa loob ng lambat, pero hindi kayang butasin at makalabas ng nilalang sa lambat na yon. Dali-daling tinanggal ni tatay ang patibong at nilagay sa kulungan ng baboy ramo. Doon ay sinigurado ni Lolo Ungi na hindi na makakalabas pa ang nilalang na yon. Habang si tatay naman ay bumalik na sa loob dahil sa hinahanap na siya ni nanay. Kinabukasan, nang tingnan ni tatay Manto ang kinulong nilang baboy ramo, hindi na ito baboy. Isa na itong babae. May edad na ang babaeng ito na siyang kinagulat ni tatay kung bakit pumunta ito sa aming lugar. Si Lolo Ungi naman ay nasa ibaba na rin kasama si Lolo Efren na nagmamasid lamang sa ginagawa ng babae na nasa loob ng kulungan. Ilang sandali pa ay nilapitan ni Lolo Ungi ang babae at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar at bakit ito napadpad doon. Hinahanap ko yung anak ko. Nagbabaka sakali ako na napadpad siya sa lugar na ito. Sagot ng babae sa tanong ni Lolo. Dito, naghinala si tatay na ang anak na hinahanap ng babae ay ang babae na dinala ni Tio Gaboy sa amin. May ilang buwan na ang nakakaraan. Pero magpaganon pa man ay kaagad na sinagot ni Lolo Ungi na nga. Walang ibang tao na nakarating sa lugar na ito. Kung meron man ay dumadaan lamang papunta sa iba pang mga kabundukan kung saan sila nagsasagawa ng kanilang mga pagsusuri sa lugar at sa mga nilalang na dumadapo at pumupunta sa pusod ng bundok. Nakiusap ang babaeng ito na kung maaari ay pakawalan siya nila Lolo dahil wala siyang masamang intensyon sa lugar at ang anak na hinahanap niya ay hindi aswang. Lalaki ang anak niya na kinuha ng mga hindi niya kilalang mga tao. Sinundan niya umano ang mga ito at sa lugar namin siya dinala ng mga tao na yon. At pagdating nila sa aming lugar, binaril siya ng binaril na mga ito. 3 araw na akong nanatili sa kakahuyan. Alam kong may buntis at bagong panganak dito sa inyo, pero hindi naman ako kumakain ng tao. Nagkataon lang na nagutom at kailangan ko ng sariwang dugo ng hayop kaya ako napadpad dito. Doon ay napansin ni tatay na dumudugo ang sugat nito sa kanyang tagiliran. Tinuro niya ito kay Lolo Ungi. Dahil sa nakikita ni Lolo na sinsero naman ang babae sa kanyang sinabi, inutusan niya si tatay na kunin ang isang biik ng baboy at ibigay sa babae. Tiningnan pa ni tatay si Lolo Ungi kung seryoso ba ito sa kanya. Nakita niyang seryoso si Lolo, kaya kaagad itong pumunta sa likod at kinuha ang maliit na biik na yon. Ibinigay niya ito sa ginang. Nahihiya naman itong nagpasalamat sa kanya. Sinabihan ni Lolo Ungi ang babae na kung nahihiya itong kumain sa harapan nila, tumalikod na lamang ito, na siya namang sinunod ng babae noon. Kahit gutom ito ay ingat na ingat ito sa paglantak ng biik na kanyang hawak. Hindi na rin ni tatay na kayanang panoorin ang ginagawang pagkain ng babae kaya umakyat na lamang siya sa bahay. Ilang sandali pa ay natapos ng babae sa kanyang pagkain. Nagpasalamat na ito sa kanila at nakiusap na kung maaari ba siyang pakawalan. Tatanawin niyang malaking utang na loob ang pagtulong nila sa babae. Dahil sa awa at sa nakikita naman nilang maayos namang makiusap ang babae, pinakawalan ito ni Lolo. Pinabaunan pa ito ni Lolo ng isa pang biik at sinabihan ng babae na sana'y tuparin ito ang sinabi niyang hindi siya kumakain ng tao noon. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, ha? Alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Maayos itong umalis sa lugar namin. 3 araw ang lumipas
Kailangan ng anihin ng mga mais kaya naging abala na naman sina tatay, Lolo Efren at Lolo Ungi. Habang nag-aani ng mais ay may narinig silang mahinang umuungol sa kubo na itinayo nila sa maisan. May 2 taon na ang nakaraan. Dito sila nakikisilong at natutulog tuwing kailangan nilang magpalipas ng gabi sa kaingin. Nilapitan ni Lolo Ungi ang kubo at sinilip kung sino ang nasa loob. Nakita nilang isang binatilyong nakatali sa likod ang kanyang mga kamay. May busal din ng binatilyo at halatang nanghihina na ito. Nakatali din ang kanyang mga paa sa itsura ng binatilyo. Pinahirapan ito ng gusto. Dali-daling binuksan ni Lolo Ungi ang pintuan ng kubo nun at doon ay tumambad sa kanya ang nakakaawang sitwasyon ng binatilyo. Nalaman niya rin na binalot ng sabulag ang buong kubo pero nawala ang sabulag nito nang makalapit sila Lolo Ungi. Gawa ng sila ang nagmamay-ari ng kubo na yon. Unang tinanggal ni Lolo ang busal ng binatilyo. Tinawag niya rin si Tatay at Lolo Efren. Tinulungan nila si Lolo sa pagtanggal ng tali ng binatilyo na yon. Dali-dali itong binigyan ni Tatay ng tubig. Dali-dali namang ininom ng binatilyo yon. Nakaubos pa ito ng 3 baso bago nito nagawang magpasalamat. Nangiina ang lalaki, kaya't alam nila Tatay na hindi rin ito nakakakain ng maayos. Mabuti na lamang at marami silang naani na saging kung saan ang iba ay mahinog na. Kaya't yun na lamang ang pinakain nila sa binatilyong ito. Kinausap din nila ito at tinanong kung bakit at paano ito nakarating sa lugar. Sinalaysay naman sa kanila ng binata ang nangyari. Ayon sa kanya ay napagkamalan siyang aswang ng mga tao kaya hinuli siya at dinala ng mga ito. Pinahirapan din siya ng todo at ginutom nun. Pero nang malaman ng mga tao na hindi naman siya totoong aswang, binusalan na lamang siya at tinalian. Pagkatapos ay iniwan na lamang siya ng mga ito sa kubong yon. Nakarinig din siya umano ng pag-usal ng mga salitang hindi niya maintindihan. Pagkatapos ng mga pag-usal na yon, iniwan na lamang siya sa lugar. Dinala nila Tatay ang binatilyo sa bahay. Tinanggal niya rin ang mga sabulag na nakabalot sa bahay para malaman ng babae na kanilang tinulungan na nasa bahay ang binatilyo. Malakas kasi ang kutob nila, Sir Seth, na yun yung hinahanap ng babaeng aswang. At hindi nga sila nagkamali. Bago pa man lumalim ang gabi, dumating na ang babae at ganoon na lamang ang tuwa niya nang makita niyang nasa mabuting kalagayan ng kanyang anak. Nakapaglinis na rin ito ng katawan at kasalukuyang nagpapahinga. Sinabihan na lamang ito ni Lolo Ungi na hintayin na lamang mag-umaga bago sila umalis ng kanyang anak. Sumang-ayon naman ang ginang sa sinabi ni Lolo. Maging ito man ay nagpahinga na lamang sa bahay ng aking abuelo. Nakauwi ang binatilyo at ang ginang ng maayos nun. Naging muling mapayapa ang aming pamumuhay sa lugar hanggang sa lumaki na ako. Ang ibang pamilya naman namin kasama na si Tio Gaboy. Paminsan-minsang umuwi at kasama ang kanilang asawa. Pero nung nagkaroon na ng mga anak ang mga ito ay hindi na sila muli nakauwi pa. Tanging sila Lolo at Lola na lamang ang pumupunta sa patag para bumisita. Naging matalik na magkaibigan ng aming pamilya at ang mag-ina na tinulungan nila Tatay at ng aking 2 abuelo. Nasa 12 taong gulang ako nang nagpaalam ako kay Tatay na gusto ko mag-aral. Kahit man lang makapagtapos ako ng elementarya noon. Pero napaisip si Tatay kung saan ako mananatili sa patag. Dahil yung mga tiyuhin ko naman at ang kanilang pamilya sa syudad na naninirahan. Hanggang sa nalaman ito ng ginang at siya ang nagsabi kay Tatay na pwede akong manirahang pansamantala sa kanila. Nasa patag kasi sila nakatira kasama ang kanyang anak. Kahit na may dugong aswang ang ginang, ipinagkatiwala ako ni Tatay sa kanila. Ganun pa man ay binigyan pa rin ako ni Lolo ng pangontra at ng habak nun. Yung habak na binigay sa akin ni Lolo ay nagsisilbing pantaboy ng mga nilalang na may maitim na kaluluwa. At dahil maayos akong nalalapitan ng ginang
ay nagpapatunay lamang ito na kahit may dugo itong aswang, ay may malinis naman itong kaluluwa nun. Bagay na siyang nakakuha ng tiwala ng aking albularyong abuelo. Tumira ako sa poder na mag-ina para makapag-aral. Tuwing Sabado ay dinadalaw ako ni tatay at nanay. Dinadala nila ako ng bigas at iba pang makakain. Hanggang sa nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Elementarya. Umuwi ako sa bundok at muling nagtrabaho sa kaingin ng 1 taon bago muling nagpaalam sa aking magulang na gusto kong mag-aral muli sa sekundarya. Pinayagan naman ako ng mga magulang ko. At nang makapagtapos ako ng sekundarya, ito ang ginamit ko para makapag-apply ng trabaho bilang isang security guard. Sa ngayon, dito na ako naninirahan sa Kamaynilaan, nakapag-asawa at nagkaroon ng 3 anak. Kapag tag-araw ay dinadala ko ang pamilya ko sa bundok para naman makilala nila ang aking magulang at ang iba pa naming pamilya na naiwan sa lugar na yon. Yung mag-ina naman na tinitirahan ko noong nag-aaral pa ako. Basta na lamang nawala sa lugar. Hinanap ko yung mga ito pero walang makapagturo sa akin kung saan sila pumunta. Maging yung pamilya ko sa bundok, hindi alam kung saan sila naninirahan noon. Malungkot, pero wala na kaming nagawa pa kundi ipagpatuloy na lamang ang buhay namin.